Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabungan sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitiyak ko na kapag tayo nagpupunta dito sa simbahan ng Quiapo, lalo na tuwing Biyernes, meron tayong hinihiling sa Panginoon na gawin niya at mangyari. Meron tayong ipinakikiusap sa Kanya na gawin niya.
magpagaling, magpaginhawa, magpalakas ng loob, tulungan tayo sa ating kabuhayan, sa ating mga trabaho, sa ating ginagawa, sa ating mga ugnayan sa buhay. Tulungan tayo sa ating mga pangarap at mga plano. Mayroon tayong nais ipagawa sa Kanya. At sana kapag ito'y ipinararating natin sa Kanya, ito'y pakiusap. Baka naman inuutusan na natin siya. Baka naman tayo'y hindi na humihiling, talagang halos magdemanda na tayo sa Kanya. O sana naman hindi dumadating ang punto na halos bantaan na natin siya. At baka sabihin natin, pag di mo hiniling, hindi na ako magsisimba. Pag hindi ito nangyari, hindi na ako babalik dito. Sana hindi naman po doon. Ngunit aminin natin, lahat po tayo, kahit po ako, mayroong pinapakiusap sa Kanya na mangyari. Ngunit mga kapatid, ang hamon at paanyaya din sa atin ngayon, opo, meron tayong pinapagawa sa Kanya. Ngunit ang tanong din, meron din ba tayong ginagawa? Baka kung magsasalita rin ng mahal na Senyor, baka sabihin din naman niya abay, lugi naman yata ako. Baka naman panay ako lang ang may gagawin. Meron ka ring dapat gawin. Sana mga kapatid, ito yung nangyayari kapag tayo nagpupunta dito sa simbahan ng Quiapo. Nagtatagpo ang ginagawa natin at ang nais gawin ng Diyos. Minsan gusto natin may mangyari, pero para bagang inaasahan natin, siya na lang lahat ang gumawa. Nakita niyo po sa Ebanghelyo ngayon, yung talinghaga nung nagtatanim. Bihira na lang siguro sa atin dahil tayo yung mga batang syudad. Bihira na sa atin yung nakakaranas, lalo na siguro sa mga kabataan, paano magtanim. Di ba pag nagtatanim ka, nagbabaong ka ng binhi, nagdidilig ka, nililinis mo yung mga masukal, pero alam mo, hanggang dun lang magagawa mo. Yung nagtatanim ba ang nagpapatubo? Alam natin, hindi. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ilalim ng lupa, pero sa ganang atin, kung ano yung kaya nating gawin, linisin yung lupa, ingatan yung binhi, iwasan na siya'y madumihan, matapakan ng mga hayop. Pero alam natin, hanggang dun lang. Pero kailangan din nating gawin yon. Dahil kung hindi ka rin magtatanim, walang uusbong. Kung hindi ka magdidilig, walang lalaki. Pero alam mo, hindi yon lahat ang kailangan. Meron pa ring magpapatubo. Meron pa ring magpapausbong. Meron pa ring lakas na siyang tunay na dahilan para ang bining yan ay lumaki. Ganon din daw ang buhay. Tayo'y nagtatanim, nagdidilig, nangangalaga, pero sa bandang huli, alam natin, ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat. Pero, mahalaga pa rin yung dapat nating gawin. Hindi makapangyayari ang dapat mangyari kung di rin natin gagampanan ang ating papel at tungkulin. Halimbawa, niyadasal natin, sana maging mapayapa ako. Lord, sana mawala na lahat yung galit, mawala na yung inis. Pero sinusubukan mo bang magpatawad kahit mahirap?
O ipinapasa Diyos mo na lang ang lahat? Gusto mong yumaman, Lord, payamanin mo ako. Naghahanap ka ba ng trabaho? Nagsusumikap ka ba sa trabaho mo? Lord, sana makatagpo naman ako ng magmamahal sa akin. Ubod ka naman ng sungit. Ang damot-damot mo. Inaaway mo lahat ng tao. Baka naman sabihin ni Lord, gawin mo rin naman yung dapat mong gawin para magawa ko yung dapat ko ding gawin. Kung hindi mo kaya, halimbawa po magpatawad, ipagdasal mo man lang sana yung taong yun. Huwag mo ipagdasal naman na kunin mo na, Lord. No? Gawin lang natin yung kaya nating gawin. Pero ang mahalaga, meron din tayong dapat gawin. Sana pag umaharap tayo sa mahal na pong Nazareno, masabi natin, Lord, ginawa ko na po ang lahat. Lord, ito po yung kaya kong gawin. At alam ko, kulang po ito, kaya kayo na po ang pumuno. Kayo na po ang magdagdag. Ganun sana. Huwag lang natin sabihin, Lord, kayo nang bahala. Sanang sabihin natin, Lord, kayo po ang magdagdag. Kayo po ang pumuno. Kayo po ang magpaganap ng lahat. Nagawa ko na po ang lahat. Inunawa ko na po yung asawa ko. Tinulungan ko na, pinalaki ko na talaga ng gusto ng maayos ang anak ko, pero ganyan pa rin siya. Lord, kayo naman po, tulungan niyo ako. Nagsumikap na po ako. Halos hindi na nga ako makatulog sa kakatrabaho. Lord, dagdagan niyo po yung lakas ko. Sana mga kapatid, magpadagpo. Kahit kapiranggot lang yan. Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo, kahit kasing liit lang yan, ng butil ng mustasa, sapat na yan sa Panginoon. Ang mahalaga, nandun yung pagsusumikap, nandun yung pag-aalay, nandun yung ambag natin. Upang sa gayoy, dito magsimula ang himala at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ano po yung nais nating ipagawa, ipakiusap sa Kanya? Ialay natin ito ngayon. At isama natin sa pag-aalay na ito yung atin ding nagawa at gagawin pa. Upang sa gayoy, tunay na maging buo at ganap na ang mangyayari sa ating buhay. Malapit na ang himala mangyari sa iyong buhay. Malapit na ang pagpapala maganap sa iyong buhay. Ang inaantay na lang niya, yung ating pwedeng gawin, yung ating munting ambag upang dito niya gawin ang kanyang pagpapala. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang makapangyayari sa lahat. Kayo ang bukal ng pagpapala at biyaya. Kaya naman, hindi kami nagsasawang lumapit sa inyo at makiusap sa inyo, sapagkat alam namin, hindi niyo po kami bibiguin. Tuwing kami humaharap sa inyo, hindi lang namin dinadala ang aming mga pakiusap at kahilingan. Dinadala din namin ang aming pagsusumikap, ang aming munting ginawa, ang aming munting alay, sapagkat alam namin, mayroon din kaming dapat gawin upang maipasaganap mo ang iyong himala sa aming buhay. Kaya nga't
tulungan niyo po kami magsumikap, magtiis, patuloy na umasa at magtiwala, patuloy na maging mabuti at tapat, upang sa aming pag-aalay, amin din namang matanggap ang mas higit mong pag-aalay, ang iyong pagpapala at himala sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.